Kilalanin natin ang mga senador sa likod ng bagong flood control investigation. Direkta nating busisiin ang kanilang mga background at mga kinasasangkutang issue. Senator Rodante Marcoleta, dating kinatawan ng Sagip Party List, siya ang itinalagang direktang mamuno sa pagpapatakbo ng pagdinig sa Hunyo. Inihayag ni Senador Ping Lacson ang umano'y koneksyon ni Senador Marcoleta sa 500 milyong flood control funds sa pamamagitan ng allocable system. Kinwestiyon ang delikadeza ni Marcoleta dahil ang asawa niyang si Edna ay independent director ng Stronghold Insurance na nagbigay ng 250 milyon pesos bonds sa sangkot na St. Gerard Construction. Depensa ni Marcoleta, walang kinalaman ang asawa sa operasyon ng insurance firm at itinanggi ang anumang irregularidad sa pondo. Mark Villar, dating secretary ng DPWH mula 2016 hanggang 2021, siya ay pormal na itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Mayo 2016. Inimbestigahan ng DOJ ang pamilya Villar noong Oktubre 2025, kaugnay ng mga ulat na nag-uugnay sa kanila sa mga paboritong kontratista ng DPWH noong kalihim pa si Mark Villar. Kasunod ng hiwalay na pagsisiyasat ng SEC noong Abril 2026 ukol sa paratang ng market manipulation. Mariing itinanggi ni Senator Villar ang mga alegasyon at iginiit na walang interes o kamag-anak niya ang nakakuha ng kontrata sa ahensya. Bongo. Kinasuhan ng graft at plunder si Senador Bongo ng dating Senador Trillanes noong Oktubre 2025 sa Ombudsman kaugnay ng di-umano'y pagpabor sa mga construction firm ng pamilya nito para sa 7 bilyon pisong proyekto. Tinawag ni Go na pamumulitika ang mga paratang at iginiit na lehitimo ang mga negosyo kung kaya't handa niyang harapin ang investigasyon. Chis Escudero. Idiniin si dating SP Senador Chis Escudero sa isang testimonya noong 2025 kaugnay ng paratang na pagtanggap ng 160 milyon pesos kickback mula sa flood control funds. Gayunpaman, formal siyang idineklarang cleared ng komite ni Lacson noong Pebrero 8, 2026 dahil sa kakulangan ng ebidensya. Jinggoy Estrada. Kinasuhan ng plunder at graft si Senador Jinggoy Estrada ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan kaugnay ng umano'y 573 milyon pesos kickbacks mula sa mga peking budget insertions sa flood control projects. Mariing itinanggi ni Estrada ang akusasyon at nagpiyansa ng 90,000 pesos habang ipinaalalang na akwit na siya sa mga katulad na kaso noon. Robin Padilla. Kasalukuyan may kinakaharap na kasong obstruction of justice na inihain ng PNP-CIDG nitong Mayo 2026 dahil sa umano'y pagtulong kay Senador Bato na makaiwas sa operasyon ng NBI. Depensa ni Padilla, nakisabay lang si De La Rosa sa kanyang sasakyan at bumaba rin agad. Camille Villar. Nadadamay si Senador Camille Villar sa investigasyon dahil sa mga negosyo ng kanilang pamilya na isinasailalim sa pagsisiyasat ng SEC at DOJ ukol sa usaping pinansyal at market disclosures. Bagaman tikom ang bibig sa flood control, sumusunod ang kanyang legal team sa mga hearing upang patunayang walang irregularidad sa kanilang kumpanya. Amy Marcos. Isa si Senador Amy na humiling ng imbestigahan sa ulat ukol sa mga maleta ng kickbacks at pinuna ang mga AAA contractors na nagpaparenta lang ng lisensya. Nanawagan din siya nitong Mayo 28, 2026 ng isang malalim na imbestigasyon kahit pa may matamaang mga kaalyado. Pia Cayetano. Mariing binatikos ni Cayetano ang anomalya sa pondo at upang matiyak ang pagiging patas, formal niyang ipinamahala ang pagpapatakbo ng subcommittee kay Senador Rodante Marcoleta.